Pilipinas nagdiwang. Ang USA Carrier Strike Group, Japan at Korean Navy ay nagpasiklab ng kanilang advanced defense capabilities sa South China Sea malapit sa West Philippine Sea. Ang South China Sea at West Philippine Sea ay isang mahalagang rehiyon sa paglalayag na may mga complicated na territorial disputes sa mga kalapit na bansa. Kamakailan lamang, nagpakita ng kahusayan sa depensa ang US Carrier Strike Group kasama ang mga kaalyadong barko ng Hapon at South Korea sa mga pagsasanay sa South China Sea. Ito ay nagpapakita ng isang komplikadong kwento ng pagpapakita ng kapangyarihan, mga alyansa, at rehiyonal na katatagan. Para sa Pilipinas, isang bansa na may direktang interes sa alitan sa West Philippine Sea, mahalaga ang pag-unawa sa mga epekto ng mga pagsasanay na ito para sa pambansang seguridad at rehiyonal na diplomasya. Ang mga joint naval exercises na ginawa ng USS Carl Vinson Strike Group, kasama ang mga warship ng Hapon at South Korea, sa South China Sea ay may malaking kahalagahan. Panuurin hanggang dulo para maintindihan kung ano ba ang papel ng Pilipinas dito. Bago ang lahat mga ka-IQ, mag-subscribe ka na. Ito ay makakatulong upang makagawa pa kami ng mas maraming video. Ang South China Sea at West Philippine Sea ay hindi lamang isang mahalagang komersyal na ruta sa paglalayag kundi pati na rin isang rehiyon na sagana sa mga likas na yaman tulad ng isda at potensyal na mga reserbang langis at gas. Ang mga territorial dispute sa dagat na ito, na kinabibilangan ng China, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei, at Taiwan, ay may mga kasaysayan at pambansang elemento. Ang mga alitan na ito ay nagdulot ng pagtaas ng militarismo at paminsan-minsang mga pagtutunggali, na nagdudulot ng malaking hamon sa rehiyonal na kapayapaan at katatagan. Huwag kayo basta-basta mawawala, pag-uusapan natin hanggang dulo ang iba't ibang barkong pandigma na nakilahok sa activity na ito from USA, Japan at Korea. Simulan natin sa USA. Ang pagpapadala ng USS Carl Vinson Strike Group sa South China Sea ay nagpapakita ng mahalagang yugto sa geopolitikal na dinamika ng rehiyon. Ang Nimitz-class supercarrier na ito, kasama ang mga matitibay na Arleigh Burke-class destroyers na USS Kidd at USS Tet, ay hindi lamang nagpapakita ng malaking pagpapadala ng kapangyarihang pandagat, kundi pati na rin ng malinaw na mensahe ng pagkakamit sa rehiyonal na katatagan at kalayaan sa paglalayag. Ang Carl Vinson, na may kasamang mga fighter jets, surveillance aircraft, at advanced naval weaponry, ay naglilingkod bilang isang floating airbase na kayang magbigay ng mabilis na tugon sa anumang rehiyonal na krisis. Ang pagpapadala na ito, na nangyayari sa gitna ng mga komplikadong teritorial na alitan at pagtaas ng tensyon, ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga kaalyado ng Estados Unidos tungkol sa kanilang pagkakamit sa seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Para sa Pilipinas, na may mga patuloy na alitan sa karagatan sa South China Sea at West Philippine Sea, ang pagpapadala na ito ay isang senyales ng strategic support at deterrent laban sa mga agresibong aksyon ng ibang mga claimant nations. Comment muna mga ka-IQ, palagay nyo ba ay sapat na ang pagpapadala ng USA ng naval ship na ito para masindak ang China? Ang pakikilahok ng Japan at South Korea sa trilateral naval exercises kasama ang USS Carl Vinson ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago tungo sa mas malaking rehiyonal na kooperasyon bilang tugon sa mga shared security concerns. Ang Maritime Self-Defense Force ng Japan, na nag-aambag ng destroyer na JS Kirami, ay nagpapakita ng kanilang evolving defense posture at readiness na makilahok sa proactive security measures. Ang pakikilahok ng South Korea, kasama ang kanilang destroyer na Rock Sejong the Great, ay nagbibigay diin sa kanilang advanced naval capabilities at strategic intent na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ang trilateral alliance na ito ay isang malakas na pahayag ng unity at collaborative defense, na nagbibigay ng counterbalance sa paglaki ng assertiveness ng ibang mga regional powers. Para sa Pilipinas, ang mga alliances na ito ay nag-aalok ng isang framework para sa collective security at diplomatic support sa kanilang sariling territorial disputes, na nagpopromote ng isang mas balanced power dynamic sa South China Sea at West Philippine Sea. Ang Pilipinas, na may matagal ng alitan sa karagatan sa China, ay nakatutok sa mga pangyayari sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng US Carrier Strike Group at mga kaalyadong barko ay nagbibigay ng kumpiyansa laban sa potensyal na pang-aabuso at pagpapakita ng kapangyarihan ng mas malalakas na mga kapitbahay sa rehiyon. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanatili ng malalakas na mga alyansa at partnership sa pagpapanatili ng international law, lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea, na mahalaga para sa Pilipinas sa kanilang territorial claims at maritime rights. Sabi sa comment section dati mga ka-IQ, gusto ng iba na lumaban tayo sa China sa marahas na pamamaraan para hindi tayo mabuli. Sang-ayon ba kayo doon? Mag-comment muna. Ang mga joint exercises na ginawa ng USS Carl Vinson Strike Group at ng kanilang mga kaalyado, ay nagpapakita ng isang sophisticated level ng operational coordination at advanced military capabilities.
Ang mga drills na ito ay naglalaman ng iba't ibang maritime operations, kabilang ang anti-air warfare, anti-submarine warfare, at surface warfare exercises. Ipinapakita nito ang state-of-the-art defense technologies na ginagamit ng mga Navy, tulad ng Aegis combat system sa mga South Korean at Japanese destroyers, at ang advanced flight systems ng mga aircraft sa Carl Vinson. Ang mga drills na ito ay hindi lamang nagpapakita ng military strength kundi nagbibigay rin ng oportunidad upang mapataas ang interoperability sa mga Navy, na nagtitiyak na kayang mag-operate ng seamless sa isang coalition environment. Ang mga drills na ito ay kritikal para sa paghahanda ng mga combined forces upang makapagbigay ng epektibong tugon sa anumang contingency sa rehiyon. Kabilang ang humanitarian assistance at disaster relief operations, na parehong mahalaga para sa mga bansa tulad ng Pilipinas. Pag-usapan naman natin ang North Korea. Ang pagkakaroon ng satellite launch ng North Korea ay nagbibigay ng isang strategic dimension sa trilateral exercises. Ito ay nakikita bilang isang demonstration ng kanilang expanding military capabilities, lalo na sa surveillance at reconnaissance. Ang mga joint naval exercises ay maaaring ma-interpret bilang isang mas malawak na tugon sa mga ganitong provocations, na nagpapalakas ng collective security stance sa pagitan ng US at ng kanilang mga kaalyado. Kahit na ang primary focus ng mga exercises ay sa mga disputed territories sa South China Sea at West Philippine Sea, nagpapadala rin ito ng isang subtitle ngunit malinaw na mensahe sa Pyongyang, North Korea, na ang mga regional powers ay nagkakaisa at kayang magbigay ng tugon sa anumang form ng regional destabilization. Para sa Pilipinas, ang unified stance na ito laban sa potential North Korean aggression ay nagbibigay ng karagdagang layer ng security assurance habang hinaharap ang kanilang sariling complex security challenges sa South China Sea. Ang geographical location ng Pilipinas ay ginagawa itong isang critical player sa South China Sea at West Philippine Sea. Ang ating approach sa mga ongoing disputes at ang kanilang alignment sa global powers tulad ng US, Japan, at South Korea ay crucial. Ang pagbabalance ng mga relationships na ito habang nag-a-assert ng ating sovereignty at national interests sa mga disputed waters ay isang diplomatic tightrope na patuloy na ina-navigate ng Manila. Ang ambitious maritime claims ng China at ang kanilang rapid military buildup sa South China Sea at West Philippine Sea ay nagdulot ng concerns sa kanilang mga neighbors at sa buong mundo. Ang mga recent naval exercises ng US at ng kanilang mga kaalyado ay malamang na closely monitored ng Beijing, na nakikita ang mga ganitong activities bilang challenges sa kanilang territorial assertions. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng careful diplomatic engagement at confidence-building measures upang maiwasan ang miscalculations at escalation sa rehiyon. Ang mga ongoing naval exercises at ang strategic posturing ng mga major powers sa South China Sea ay may malawakang implikasyon para sa Pilipinas. Mahalaga para sa Manila na magamit ang mga developments na ito upang palakasin ang ating posisyon sa rehiyon, mapalakas ang kanilang defense capabilities, at magtulungan para sa peaceful resolution ng mga disputes. Ang role ng Pilipinas bilang proactive at balanced regional player ay magiging pivotal sa pag-shape ng future dynamics ng South China Sea at West Philippine Sea. Ang mga joint naval exercises na kasama ang USS Carl Vinson at ang kanilang mga kaalyado ay hindi lamang isang demonstration ng military might, ito rin ay isang testament sa evolving security dynamics sa South China Sea. Para sa Pilipinas, ang mga developments na ito ay nagbibigay ng oportunidad at challenges sa equal measure. Ang pag-navigate sa mga complex geopolitical waters na ito ay nangangailangan ng nuanced approach, na nagbabalance ng national interests sa regional stability at international partnerships. Yun lang for today mga ka-IQ, puntahan ang aming channel at marami pa kaming video tungkol sa topic na ito sa West Philippine Sea.